Nagluluksa ngayon ang mundo ng comedy matapos silang muling nawala ng isa na namang mahusay na kasamahan. Marami nga ang nabigla at hindi makapaniwala sa biglaang pagpanaw ng komedyante na ito na minahal ng madla dahil sa kanyang mga shows at witty banters. Matatandang isa siya sa mga kilalang stand-up comedian na nakilala sa iba't ibang comedy bars at maging sa telebisyon, kung saan marami siyang napatawa at napasaya. Ang kanyang pag-angat sa kasikatan ay hindi naging madali. Mula sa pagiging isang simpleng performer sa mga comedy bar, unti-unti niyang nakuha ang loob ng mga manonood sa kanyang natural na husay sa pagpapatawa. Kinilala siya hindi lamang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang kakaibang sense of humor. Naging bahagi siya ng mga kilalang palabas at naging contestant pa sa Miss Q&A ng It's Showtime, kung saan mas lalo siyang minahal ng publiko. Isa rin siya sa mga komedya na nagtatanghal sa comedy bar ni Vice Ganda na Vice Comedy Club. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang siyang binawian ng buhay. Labis na ikinagulat ng kanyang kasamahan ang kanyang pagkawala. Dahil ilang oras bago ang kanyang pagpanaw, sobrang sigla at saya pa niya habang nagtitaping sa popular na game show na hinohost ni Dingdong Dantes na Family Feud. Hindi nga akalain ng marami na ang masayang taping na iyon ang huling beses na makikita siya sa telebisyon. Pumanaw na nga ang stand-up comedian na si Ronnie Dumadag o mas kilala bilang Didong nitong Sabado, August 10. Ayon sa mga ulat, matapos ang kanyang taping sa Family Feud noong August 9, agad nagtungo si Didong sa Hideout Comedy Bar sa Caloocan City upang magtanghal. Habang naghahanda sa dressing room bandang 10:45 ng gabi, bigla umunong nakarana si Didong ng matinding pananakit ng ulo. Agad na napansin ng mga kasama ni Didong na nahihirapan siyang magsalita at unti-unti nang nanghihina ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Habang pupunta sa ospital, bigla na lamang daw nawala ng malay si Didong at nagsimulang humilik ng malakas. Sa ospital na itala ang kanyang blood pressure na umabot ng 280/150. Kalaunan ay natuklasang nagkaroon si Didong ng hemorrhagic stroke, isang malubhang kondisyon na nagdulot ng pagdurugo sa kanyang utak. Sa kabila ng agarang interbensyon ng mga doktor, hindi na naisalba si Didong. Samantala, marami ang nagulat sa pagpanaw ni Didong, lalo na't makikitang masigla pa siya sa mga huling post niya sa social media na kuha mula sa set ng Family Feud. Isa sa mga labis na nalungkot sa kanyang pagpanaw ay ang kapwa niya komedyante at matalik niyang kaibigan na si Brenda Damage. Sa kanyang mensahe, inalala ni Brenda ang kanilang mga masasayang pinagsamahan nila ni Didong na nag-umpisa lamang dahil marami ang nagsasabing magkamukha sila na madalas ay naging paksana ng biruan. Ayon kay Brenda, mahirap tanggapin na wala na ang kanyang kaibigan na itinuturing na niyang parang kambal. Ibinahagi rin ni Brenda na tumawag pa si Didong sa kanya at hindi niya alam na iyon na pala ang huling paalam nito sa kanya. Nakaburo ang mga labi ni Didong sa Floresco North Mortuary sa Caloocan City.